Boy! Andito na naman tayo. So, ito na yung part 2 ng ating video sa paggawa ng ating bangka. So, ayan, tinatali uli natin. Ito ginawa na natin ng part 1. So, tinatali both ends ng bangka. Ayan, magulo na naman. Kasing gulo ng relasyon yung dalawa. Charot. So, ayan, tinatali na natin. So, hindi talaga ako magaling sa pagtatali ng nylon. So, hindi siya matibay. Parang yung relasyon nyo. Yikes. Tinali-tali na, tinali-tali pa rin. So, matagal talaga yan kasi kahit hindi ako marunong magtali, make sure ko na matibay yung pagkatali. No, kahit wala akong alam na kagalingan sa pagtatali. So, matibay naman yan kasi nylon yan eh. Pero mamaya, makikita niya natin na tatagtagin natin yan. At tatagtagin yung matali kasi mali yung ating gawa. Kasi hindi ko talaga pinano itong paggawa na ito. Naisip ko lang gumawa na baka. Tapos, nakakita ko ng mga gamit na pwedeng gamitin. Tapos sabi ko, gusto kong makatipid sa paggawa ng bangka. Pero gusto kong lulutang siya pag tinest. So ayan, meron dun sa aming lugar na Kawayan. At meron ako nakita sa internet kung paano gumawa ng isang kayak. So ayun, nag-order ako nung gagamitin. Tapos ayan sinimulan ko na. So wala talaga siyang plano. Wala din akong way kung paano i-start or ano yung magiging forma nung aking gagawin. Sa project na to talagang kung ano lang yung maisip ko, ano yung pinakamabilis na paraan para maporma yung bangka, yun na talaga yung aking ginawa. So nakikita nyo dyan, sinipla ko, gumamit na ako ng zip tie dyan. Yan, pampatibay yan. Yan dapat yung ginagamit natin para tumibay ang kung ano man ng zip tie. Pero hindi, yan, so zip tie talagang ginamit ko kasi tinatamad na akong magtali ng nylon. Ayoko na magputol at ayoko nang linisin pa yung nylon na yun kasi gulo-gulo na yung nylon eh. So may zip tie naman, binili ko din sa Lazada. Okay, yung susunod na process is sa part 3 na.